Sa ating mga kabarangay, isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Sa bawat akbang, may kwento. Sa bawat tanawin, may aral. Hindi man perpekto ang biyahe, pero totoo ang saya. Ito ang lugar kung saan humihinto ang oras, kung saan mas pinipili naming maligaw para mas matagpuan ang sarili. Samahan niyo kami sa panibagong lakbay, puno ng kalikasan, makikipagsapalaran at simpleng saya. Tara! Tara na! Okay, dito tayo sa tuktok ngayon ng Barangay Kabigaan kung saan ginagawa yung kalsada. Dito tayo sa pinakataas. Ibig sabihin po, yung mga ganitong motor na nakakapasok dito, yan, ito po yung mga kinakargahan nila ng luya. Okay, so ibig sabihin, pasabol yung mga ganitong motor dito. Kita mo. Yan. Okay. So mga ano lang ito eh. Parang mga pan-tricycle. Ito po, ito luya po nila. Yan, kakarga yan dyan. So, ganun kalayo po. So, kayang-kaya. Masarap po mag-trail dito sa Barangay Kabigaan dito sa Tuktok. Kita nyo mga kabilaan ito eh. Puro mababa. Puro overlooking na. Okay. At tingnan nyo po guys yung palibot ng taas niya. Ayan po. Yan. Yan po ang ating makikita. Overlooking po, yan, puro na kasi paakyat po ito eh, yan, so yan ang ating makikita. Po ang puro presidente ng Sitio Tabyay, Barangay Kabigaan, si Dubi Bengel. Andito po tayo kung sa tuktok ng Barangay Kabigaan kung saan sinimulan itong kalsada. Dito na tayo sa pinakadulo-dulo na ng tuktok. Doon pa sa unahan ay nandun pa yung dulong-dulo, pero mga ilang minuto na lang doon na tayo at nasalubong natin si Kuya Dubi Bengel. Sana po nagahingi kami ng suporta po sa inyo, sir, dahil gusto namin talaga makatagos ito sa West Coast ang daan namin ito dahil kasi sobrang hirap talaga. Kung para sa amin lang po, pabor sa amin na matatagos talaga at saka hindi kalin lugi sa amin dahil kayo po ang sinuporta namin nakaraang halalan po. Kaya nagahingi po kami ng tulong sa inyo. Sana patuloy po na isusuportahan nyo sa amin dahil sinuportahan din namin kayo sa nakaraan po. Kaya talagang nagahingi po kami sa inyo ng tulong para yung daanan namin maganda. At naabot na rin ang sasakyan po namin, yung luwihan po namin na ginaano namin. Kuya, may mga nakita ko may mga bakas na motor. Sa inyo po yung mga bakas na motor. Anong motor nyo? Rusi yung iba. Rusi pa rin. Ang lakas talaga ng Rusi, kahit sa bundok. Oo. So ito kasi kuya, tinagos na ito eh. Sinimulan na ito eh. Kaso lang, maganda na sana itong daanan. Kaso lang nasira nung bagyo ng Tino at saka Uwan, di ba? Kaya nawasak yung daan. Hirap yung motorsiklo dito. Kaya pinapasan na lang po nila yung kanilang mga luya-luya muna. Lalo na ngayon, ulan-init. So napakahirap po. Ayan nyo po, kaya ito ay nasimula na. Itutuloy po ito ni Kung Hil po. Hopefully po, dasal natin hanggang 2028 maitagos na po ito sa sitio daan West Coast Aborlan para hindi na tayo bababa doon sa Montible para tatagos sa kabilang side ng Aborlan. So ayan po at yan ay nasimula na at siguro po bago mag 2028 siguro o matapos na po ito ni Kung Hil, ang ating 3rd District Congressman Attorney Hil Cabarangay Acosta. Okay po kuya, salamat ha. Okay, so nandito tayo sa Barangay Kabigaan kung saan dito ginagawa yung kalsada na nasimula na. At alam nyo ba, dito sa bundok ng Barangay Kabigaan, sa pinakatuktok, pero mayroong portion na pababa, mayroon pong napakagandang falls po doon.
Ang tawag po nila doon ay yung Tumarbong Falls, Waterfalls. Tumarbong Waterfalls. So, sinadya talaga natin pinuntahan para makita at ating ma-discover kung gaano kaganda at para ma-promote natin sa ating mga kababayan, sa ating mga turista. At kung matandaan nyo po, ng karaang buwan ay meron tayong pinakita sa inyo yung Liali Falls naman sa Sitio Daan, kung saan malapit lang doon sa ginagawang kalsada ng Barangay Apurawan, Sitio Daan, yung Liali Falls, pinakita natin na karambuan. So ngayon naman, andito tayo sa Barangay Kabigaan sa south area ng Aborlan, kung saan dito rin ginagawa yung kalsada. Ito ay napakalapit din, tumbok ito sa ginagawang kalsada. So tinignan natin, makikita nyo, ayan po ang Tumabong Falls na 35 meters po ang taas. Okay? At kung mapapansin nyo, kung galing ka ng patag ng Aborlan, paakyat ng Barangay Kabigaan, ay puro paakyat na po yan. So, puro overlooking po ang ating makikita dyan. Makikita natin ang buong bayan ng Aborlan at yung ating Isla Sombrero at yung sandbar natin na napakaganda dyan sa tabi ng Isla Sombrero po. Ayan po ang sandbar at ayan din po ang Isla Sombrero. So, yan po. So, yung ating mga kamembro dyan, mga mutmut natin dyan, mga riders, pwede po tayong mag-trail mula dito sa South Aborlan, Barangay Kabigaan, paakyat po dito sa bundok ng Barangay Kabigaan po. Kayang-kaya po ng mga sports bikes, ha? Sports bike lang muna kasi puro paakyat hindi na kaya yung scooter. Okay? So, mapapansin nyo po, andyan din po, nadadaanan natin yung mga motorsiklo ng mga farmers dito sa bundok, mga magluluya, may mga farm ng mga Palawan gabi at kung ano-ano pang mga gulay. Okay? So, nasira lang yung kalsadang ginagawa dahil nung lumipas ng Bagyo Tino at saka Uwan po, talagang wasak yung kalsadang ginagawa. Alam niyo po, ang mga motorsiklo dito sa taas, puro rose. Kaya sabi ko, napakalakas talaga ang rose, kahit sa ang lupalop ng mundo, mga Pilipinas. At dito sa West Coast, Palawan, sa Aborlan, karamihan po puro Rossi ang ginagamit. So shout out po sa Rossi Motors, ha. Talagang matibay yung motor nyo, tsaka mura pa. Okay? So karamihan po dito puro Rossi ang gamit ng motor dito sa taas ng bundok ng Barangay Kabigaan. From the mountain to the sea, love keep flowing endlessly. Jah light in every man, one heart, one soul, one plan. Morning sun upon the shore, I hear the ancient drums once more. Voices of the children call, freedom rise to break the wall. The wind whisper no more chains, peace and rain wash away the pain. In the roots of time we find that love is the highest sign. Flow, river of one love, flow through the valley, through the soul, carry every tear away, bring back hope to a brighter